Magandang araw po, magandang hapon, magandang gabi sa mga ating mga kaibigan, mga manonood, sa ating mga kababayan sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Ayan po, muli po, Coach Oli News PH. Bago po tayo magsimula, huwag pong kakalimutan, like po, like nyo po itong video na ito nang sa ganon mas kumalat pa ito. Okay? At syempre, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, ayan, o konting lambing, subscribe po kayo. Maraming salamat din po sa mga nagbibigay ng super thanks. Ito po ang magiging topic natin ngayon. Diretso po tayo agad sa balita dahil kay Coach Oli, balita ang bida. Okay, so una, PRRD, ininsulto, pati tubig, ginamit pang babastos kay PRRD. Ganyan po katindi ang Quadcom, ha? At Quadcom, merong binulgar si Marcoleta. Okay? May malaking pasabog, nagalit na si Marcoleta at yung sanabing maraming namatay nung drug war ni PRRD na 6,000, ipapakita ko po sa inyo, fake news po ito. Okay? So mamaya-maya po. Well, anyway, diretso na po tayo sa unang topic natin. Eto po. Ayan. Tingnan po nating mabuti. Pansinin nyo ang bottled water nila. Maraming salamat po. Ito nakuha ko kay Miss Kiambao. Kiambao. Ayan. Thank you po Pero ito, okay, napanood ko to at na-observe ko to kasi kahapon nanonood ako ng balita at nakita ko. 'Di ba? Anong klaseng mga Pilipino itong mga ito? Alam mo, this shows a lot. Yung tubig nila imported, Evian. Okay? Alam mo, hindi naman masyadong issue 'yun eh. Pero nakakapagtaka, alam nyo, on national TV kayo lalabas. Tapos, ang tubig nyo, ganito po ka-extravagant. Ganito po naglulustay ng pera itong mga Quadcom na ito, itong mga congressman na ito. Alam nyo ba kung magkano yung tubig na yan? Sinerve yan. Nakita ko, napanood ko kasi yung buong hearing napanood ko, nakikita ko sineserve yung tubig na yan. Sabi ko, grabe. Grabe. Yung halos, ano na yan 1 kilong bigas na yan kung bibilin mo sa grocery. O kung sa labas pa yan, 2 kilo. Ganyan po, tubig lang po yan. Yan po ang sinerve. Nakita po yan, nakita ko po yan kahit i-search nyo. Yan po talaga, this is not fake news. Pero ito doble. Pambabastos. Pambabastos dahil tingnan nyo naman yung sinerve kay PRRD. Local. 'Di ba? I mean sa akin, wala namang masama dun sa local o imported Kahit nga tap water, uminom tayo. Hindi, wag naman. Kahit naman yung mga galong-galong tubig, yung hindi bottled, okay na sa akin yun Hindi issue sa akin yun. Kaya lang, 'di ba? Bakit ang isiniserve nyo sa Quadcom yung mamahalin, tapos kay PRRD yung mumurahin? This is not to insult our local brands. Pero ganyan na po kayo. Kayong mga Quadcom, hindi kayo makabayan. Imagine ninyo, kung tubig nila imported, baka pati medyas nito, baka pati brief nito, baka pati panty ng mga yan, imported. Ganyan na po. Baka pati kinakain nitong mga ito, imported. Ganyan na po. Hindi lang naman itong mama na ito Hindi lang siya. Yung buong panel ng Quadcom, nakita ko, sinerba ng ganyan tubig. Alam nyo po, ito sa ating mga Pilipino Kultura na po natin, di ba? Halimbawa, birthday party, yung kung ayaw mong insultuhin yung bisita mo, what you eat, yun din ang kakainin nila. Okay? Hindi sa minamaliit ko yung tubig natin. Pero dapat, patas.
'Di ba? I mean, tayo nga meron pa nga tayong kasambahay. Yung kinakain natin, yun din ang kinakain ng kasambahay. 'Di ba? Yung iniinom natin, yun din ang iniinom ng kasambahay. Ito iba, 'di ba? Saan ka nakakita ng bisita, yung nag-imbita, iba ang inumin, yung bisita iba. Parang wala ito sa kultura ng Pilipino. And remember this, sir, mga sir, ilang ba boto nyo? Gusto nyo pagsamasamahin nyo lahat ng boto ng congressman. Baka hindi aabot sa boto ni PRRD o hindi aabot sa boto ni PRRD at saka ni BP Sara. Dating presidente po yan. Magkaroon naman kayo ng delikadesa, 'di ba? Konting respeto. Hindi porket sa tingin ninyo kaaway nyo si PRRD, hindi sa tingin ninyo may utos kayo na ibagsak si PRRD, hindi sa palagay ninyo na merong kayong pinapasikatan na dapat ay birahin ng mga Duterte, pero yung mga ganyang kaunting bagay, dapat iba na ewan ko sa inyo, kayo tanungin ko, tama ba yan? Tama ba yung ganyang maglustay kayo ng pera tapos bastusin nyo si PRRD? Alam mo, ito para sa akin ang datingan nito. I mean, kung tatay ko si PRRD, ito yung parang binuhusan mo yung tatay ko ng tubig. Inimbita nyo dyan tapos ginanyan nyo. Remember, dating presidente yan. Ano ba naman kayo mga congressman? Nag-iisip ba kayo? Kaya nga dapat, nakita nyo ang difference how the Senate and the Quadcom conducted their investigation. Ang laki ng pinagkaiba. Yung sa Senado, professional. Ito sa Quadcom, politically motivated, halatang halata. Hanggang sa tubig, gagawin nilang pambabastos kay PRRD. Kulang na lang talaga, ibuhos yung tubig, inumin mo yan. Dragwar. Di ba? Alam mo yung konting bagay na ganyan, insulto yan. They are flexing their muscle. Hindi ka na nakaupo. Kami yung nakaupo ngayon. Pinapakita nito mga lintik na ito na ang kanilang ihi ay mataas. Wala kang PRD. Remember this. Ang boto ni Duterte nag-transfer kay BP Sara. This is not to insult BP Sara, but it shows nagustuhan ng taong bayan yung drug war ni PRRD. Nagustuhan nila yung serbisyo ni PRRD. Otherwise, talo si BP Sara. Not considering siya ang may record votes na natanggap sa buong history ng bansang Pilipinas. That shows wag niyong kakalimutan, mga congressman, that shows gusto nila yung ginawa, gusto natin yung ginawa ni PRRD. Wag po niyong lustayin ang pera ng taong bayan. Ito naman, ipapakita natin kung paano nilulustay ng pera nitong mga ng taong bayan itong Quadcom. May binulgar. Pakinggan po natin si Marcoleta. Saan po napunta lahat ang panahon ng House of Representatives? Lahat ng panahon, lahat ng resources saan napunta? Ayan, lahat ng panahon, lahat ng resources ng House saan napunta. Remember this, si Marcoleta po ay congressman. Okay? So hindi po siya yung ordinaryong Pilipino na sasabihin na katulad ko, na ordinary citizen, baka sabihin nyo, galit lang talaga yung kayo sa Quadcom. Hindi. Si Marcoleta po, congressman. Nakikita niya yung nangyayari dito sa Quadcom. Iyan ay paglulustay ng pera. Saan napupunta ang panahon? Yung panahon, bayad po yan ng taong bayan, ng congressman, ng House. Saan napupunta ang resources? Yung pera. Lahat
na ginagamit para sa House, saan napupunta? Sa Quadcom. Anong trabaho ng Quadcom? Bastusin, idiin, pasamain, padumihin ang Duterte at the end, i-impeach si BP Sara. Wag na po tayong maglokohan. Kahit pula, alam nyo yan. Kahit na yung mga loyalista, alam nyo yan. Wag tayong magbolahan dito. I'm just talking about the facts. Alam niya ng dilaw, alam niya ng pula. Alam niya ni Trillanes, alam niya ng mga idol nyo. Pera ng taong bayan na buhos, panahon ng House para tanggalin si BP Sara. Quadcom. Inimbita po ang Pangulong Duterte. Yung Quadcom ay pinag-isang apat na komite. Ang Quadcom pinag-isang apat na komite. Okay, so apat na komite, nilagay nila sa isa. So ibig sabihin, yung Quadcom composed of 4 committees. So matindi. Ang ibig sabihin, bakit mo pagsasamahin? Anong purpose? Ibig sabihin, meron silang matinding proyekto. Ito bang proyekto na ito bang gagawin ng Quadcom ay makakatulong sa taong bayan? Kasi pinagsama-sama nyo yung komite. So we expect na malaki ang responsibilidad nito. Malaki ang matutulong nito sa taong bayan. Oh, anong ginawa ng Quadcom? Na ang kanilang gawain ay usigin ng isang tao lang. Yun. Yun yung sinasabi ko, wag na natin paikot-ikutin kahit pula, kahit mga loyalista ni Marcos, kahit yung mga loyalistang vloggers ni Marcos, mga tagasunod ni Marcos, alam yan. Dikdikin ang Duterte. Wala po ito sa kasaysayan ng ating bansa. Yun ang masakit. Yan, may na-interview kami, di ba? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Na-interview kaming tumatakbong congressman sa SMNI. O, doon nga pala sa mga commercial, doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang Banateros po ay may programa sa SMNI. Ang talagang number 1 nagsasabi ng katotohanan na mainstream media, SMNI. Monday to Friday, 8 p.m. Okay, so asa na tayo? Nawala ako. Ulitin nga natin. Ng ating bansa na nangyari ito. Ngayon lang nangyari. Ayun, nangyari. Sinabi niya, matagal na siyang congressman. Yung pagdinig, hindi lang po si Marcoleta, yung mismong tao na yun na na-interview namin, yung pagdinig na ginagawa sa presidente at yung paghahabol nila sa confidential funds ni BP Sara, ngayon lang nangyari sa administrasyon mo, Marcos. Dahil hinayaan mo ang iyong pinsan maging speaker. Marcos, you have blood in your hands. Kahit kasabwat ka dito or hindi, indirectly, you cannot excuse yourself. Because you are the president, why did you allow your cousin to be the speaker? Delikadesa, Marcos. Kung meron ka. Ang pag-uusisa po ng isang krimen o paggawa ng krimen o anumang krimen na kinasangkutan ng isang tao, yun po ay gawain ng piskalya. Yung pag-uusisa, kung may nagawang masama ang isang tao, let's be specific, Quadcom. Yung may nagawang krimen, trabaho po yan, yung pag-uusisa at pag-iimbestiga ng piskalya bago iaakyat sa korte. May pagkaabusado ito. If you go beyond your power and you abuse your power, anong tawag sa'yo? E di abusado, ganun kasimple. Hindi nyo trabaho mag-usisa. I mean, hindi, pinapanood ko yung hearing. Kahapon, sabi ko, itong mga tanungan nito, ay parang gusto nilang idiin si
PRRD. Hindi makakuha. Remember this, kung gusto mo makakuha ng facts, ng detalye, paano ka makakagawa ng batas? Kasi yan po ang kanilang trabaho ay gumawa lang ng batas, hindi magdesisyon kung sino ang tama o mali. Dapat inimbitahan nyo yung magkabilang panig. Yung nabiktima ng drug war at yung nabiktima rin ng mga adik. Yung mga gusto sa drug war at saka yung mga ayaw sa drug war. Sinong natulungan ng drug war at sino ang nakawawa ng drug war? Bakit? Patas dapat dahil gagawa kayo ng batas. Hindi kayo maghuhusga. Eto mga ito, I mean, we cannot blame the people kung tinatawag kayong abusado. Kasi ginagamit ninyo yung posisyon ninyo, yung kapangyarihan ninyo para idiin ang inyong kaaway. So mas naniniwala ang taong bayan na remember this. Mas naniniwala ang taong bayan na this is politically motivated. Mas naniniwala ang taong bayan kay BP Sara. Ito po yung ating National Prosecution Service. Sa ilalim po ng pamamahala ng Department of Justice. Kaya meron tayong fiscal. Kahit kailan hindi po gawain ng Kongreso. Ngayon, kahit kailan hindi gawain ng Kongreso, ngayon lang. Only in BBM's administration. Yung dapat na gawin nila, investigation in aid of legislation. Hindi na po nagle-legislate. Tinutugis na po yung matama. Kung paano tinutugis ng good government yung Vice President, tinutugis ng Quadcom ang past President. Di ba? Tandem, good government, tapos Quadcom, Vice President, President, tinutugis. Akala po nila, direkta kong sinusuportahan yung mag-ama. Maaaring, yun po ay magiging implikasyon. Dahil... ito Akala daw nila sinusuportahan ni Marcoleta yung mag-ama. Sa pagsasabi ko na dapat, ganito ang gawin natin. Nagkataon lang ang Vice President si Sara Duterte, but I was trying to protect the office of the Vice President. Yun. Ito yung tinatawag na professionalism. You may be not like the person, BP Sara, pero you respect the office of the Vice President. Diba? Sasabihin, iniimbestigahan lang naman eh. Alam mo, mali yung iimbestigahan nyo yung confidential funds. Una, hindi nyo trabaho yan. Pangalawa, confidential nga. Pangatlo, kung patas kayo, dapat imbestigahan din nyo yung confidential funds ni BBM. Walang matalino, wala na lang sabihin nating nasa matinong kaisipan, maniniwala dyan sa mga sinasabi nyo. Unless panatiko ka kay Marcos, na kahit na sabihin, hindi ko pinagbibintangan si Marcos na kahit sabihin na kahit anong gawin ni Marcos sa harap nila, Marcos pa rin sila. Kahit magdroga sa harap nila, again, hindi ko pinagbibintangan, pero kahit magdroga, wala eh. Sarado na utak. Baka pati sila nagdodroga. Di ba? Not the person. Nangyari lamang po na si Sara Duterte. Wala nang po magagawa. Siguro po kahit na si Paduano ang Vice President, gano'n din ang gagawin ko. Tama, kahit si Paduano pa ang Vice President yun ang gagawin ko. Ibig sabihin, hindi ito about the Duterte lang. Tama. Pero hindi. Marcoleta magiging Vice President si Paduano? Pambihira. Parang aatakihin sa puso. Kung babae yun, baka magdidismoneria yun doon. Duduguin yun. Tingnan mo, ayun ko kung tama ako na obserbasyon kasi baka nalingat ako dahil pinanood ko yung live tapos bumiyahe na ako papunta sa SMNI. Nakikinig ako sa habang nagda-drive. Pagdating doon, syempre, nakasalang na kami. So, yung part na yun hindi ko nakita. Pero parang hindi nagtanong si Paduano. Ang tapang-tapang, pero hindi nagtanong Oo, hanggang doon sa napanood ko. 'Di ba? Pero alam mo, feeling ko ito sa tingin ko. Magtatanong si Paduano kung kailangan ng i-contempt si PRRD.
Tingin lang naman natin yan, opinion lang ha. Sa tingin ko ay yan ang magpapakontempt kay PRRD. Pero ito lang, huwag niyong kakalimutan. Baka mag-backfire, baka bumumerang, baka bumalik, baka bumwelta sa inyo pag kinontempt nyo si PRRD. Alam nyo yan, hindi kayo bobo. Mahal pa rin ng Pilipino si PRRD. Alam mo, ito lang sasabihin ko sa mga Duterte. Personally, hindi kayo nag-iisa. At alam yan ng Quadcom. Hindi nag-iisang Duterte. Hindi nga nag-iisang milyon eh. Baka nga hindi lang nag-iisang daang milyon. Ang daming nakasuporta sa Duterte. And they are just waiting for the right timing na magsalita ng go si BP Sara. Dadagsain yung kalsada. Hindi ako nagtatawag ng rebellion. Hindi po. Ang ibig ko lang sabihin, yung sobrang pagmamahal ng isang tao sa isang tao, pagmamahal ng bayan sa isang tao, dahil ang daming nagawa, tapos babastusin ninyo at ikukulong ninyo, kaawaan kayo ng Diyos. Ang laki ng nilinis ng Pilipinas nung panahon ni PRRD. Gaganyan ninyo. Make our day. Hindi po ako nananakot. Alam nyo, kumpirmado nyo, totoo tong sinasabi ko. Again, ulitin ko, hindi kayo bobo. Ang pinakakulang po ngayon ng Kongreso, yung dalawang kapulungan po, sinasabi ko, mapa Senado, mapa sa Kamara, yung tinatawag nating oversight function. Ano po yung halaga ng oversight function ng Kongreso? Lahat po ng batas na ginawa ng Congress, dapat meron pong magbantay doon sa pagpapatupad nito. Wala na pong nagbabantay. Yeah, yan totoo eh. Wala nang babantay. Yung batas na ginawa, dapat may nagbabantay. Hindi lang yan. Wala nang nagbabantay sa pera kung saan napupunta. Diba? I choose to believe yung sinabi ni BP Sara na ang pera ng buong Pilipinas hawak ng dalawang tao lang. Martin, Speaker Martin, at saka itong si Saldico. Imagine ninyo, pera ng buong Pilipinas hawak nila. And do you think they are capable hawakan ng pera ng buong Pilipinas? You think responsable silang hawakan ng buong pera ng Pilipinas? Sa tingin ninyo, katiwa-tiwala na magagamit ang pera ng buong Pilipinas sa tamang paraan kung ang hahawak nito ay si Martin at si Saldico? Kayong pumili. As far as I'm concerned, mas gusto kong maniwala kay BP Sara kesa kay Martin. Ang layo naman. It's just like night and day. Ang layo po. At ako'y naniniwala. Tanong, may kakayanan ba sila? Meron ba silang karakter? Hawakan ang pera ng buong Pilipinas itong dalawang mama na ito? Ako tatanungin nyo? Opinyon ko, hindi. Tingnan nyo, anong nagawang proyekto? Ayuda rito, ayuda rito, ayuda rito, ayuda rito. Ultimo sa tubig, pinakita ko. Lustay sila. Ilan na po ang lumalabas sa social media ang yayaman na ng itong mga ito? Na dati nagtatricycle lang. Apat na komite pinagsama-sama. Anong ginagawa? Duterte, Duterte, Duterte. Siraan ng Duterte, Duterte, Duterte. Habulin ng Duterte, Duterte, Duterte. Silipin ng Duterte, Duterte, Duterte. And in the end, i-impeach si Duterte.
May kakayanan sila? Hawakan ng pera ng buong Pilipinas? Hindi, kayo tanongin ko. Halimbawa lang, may 100,000 ka at busy ka. Gusto mong pahawakan ng pera mo. O sige, pahawakan ko na sa'yo yan. Yung mga expenses. Halimbawa lang to ha. Makikita natin ang karakter ng tao eh. Yung mga expenses, bahala ka na kasi busy ako. O ito, 100,000. Anong kailangan sa bahay? Kanino pahawakan? Kay Martin? O kay BP Sara? Kung pinahawa ko kayo kay BP Sara, baka pati kapitbahay ko natulungan. Kanino pahawakan? Kay Saldico? O kay PRRD? Eh baka pag pinahawakan ko yan kay PRRD, mamatay yung mga adik sa paligid ko. Eh di ba? Malinis yung kalsada. I mean, seriously. Di ba? Kanino pahawakan yung pera mo? Ako kung mangyari yon, I'm very confident. Tatay, ito hindi dahil Oy, nawala. Pero ito balikan ko. Hindi po sa binobola ko dito si PRRD. Yan po katotohanan. Confident ako. Alam ko mapupunta yung pera sa mabuti. I'm just imagining, paano ko si Martin ang humawak ng pera ko? Ay, nako. Eto. Next topic naman tayo. Ito, post po ito ni Sas Rogando Sasot. Maraming salamat po. Komentaryohan ko lang po idol natin to si Sas. Napakatalino talaga. At ang galing mag-research. Matindi. No? Pero patunayan po natin na fake news po itong sinasabi ng Quadcom ang idinidiin nila kay PRRD. Kasi po, sinabi nila na 6,000 po ang namatay nung drug war. Diba? Ako, I really don't believe that number. Okay? Kung ako po tatanungin, numero nila yan eh. Kwento nila yan eh. Kwento yan ng Makabayan Black. Hello! Convicted child abuser, papaniwalaan nyo. Quadcom, ang daming kaso. Alam naman natin, inaharang ang Duterte. Pero for discussion purposes, let's assume totoo yung numero nila na 6,000 ang namatay nung panahon ng drug war ni PRRD. Tingnan nyo. Ang tahimik ni Anyo, sabi, noon binibida niya ang 1,222,363 drug users and personalities na sumuko. Historical. Yan ang sabi ni Anyo. Pero ngayon, tahimik. Ngayon, nasan na ito? Walang paninindigan. Ilan nga pala ang drug user at personalities na nag-surrender under BBM? Meron ba? Wala. Isa? Dalawa? Sila nga takot magpa-drug test eh. Di ba? How can we believe these people na takot magpa-drug test? Ito sabi, we saw the biggest voluntary surrender of 1,222,363 drug users and personalities, which is a feat that has never been seen in the country's history. Record. Philippine record. Sumuko. Kaya ang linis ng kalsada nun naalala nyo? Walang krimen. Kung meron man kakaunti, hindi pa heinous crime. Bakit? Kasi ang matitinding gumagawa ng kalokohan ng gagahasa ng bata, pumapatay, nagnanakaw, tapos papatayin, tapos i-rapein pa. Etong mga adik, totoo naman yung wag tayo magbulahan. Sumuko. Alam nyo, pinapasama nila si PRRD dahil 6,000 daw ang namatay. Oo.
Pero hindi nyo nakikita yung buong konteksto. Lagpas 1,000,000 ng sumuko. So kung kukunin mo yung porsyento ng 1,000,000 lagpas sa 6,000 na namatay, ilan lang yon? Wala ngang ano eh. Wala ngang 1%? 0.05%? Kung tama ang aking calculation ha. So ganun lang po yung namatay compared doon sa sumuko. Doon sa mga nahuli pa. Iba pa yung nahuli ha. These drug surrenders have undergone the Philippine National Police Recovery Wellness Program where 48% are now living a normal life from the perils brought by illegal drugs. Sinabi ito ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Asan ka ngayon? Nung July 2021. Sa madaling salita, sa 1,000,000, 1,222,000, almost half, almost kalahati. So sa madaling salita, nasa around 600,000 ang bagong buhay na. Alam nyo, malaking bagay po yan. This is not normal sa history ng Pilipinas. Malaking bagay po na may isang buhay. Halimbawa sa isang pamilya. Pamilya nyo may adik. Nagbagong buhay dahil sumuko. So ibig sabihin, sa bawat dalawang sumuko, yung isa nagbagong buhay. Kalahati po, almost half. Malaking bagay yun sa isang pamilya na meron silang kamag-anak, anak, tatay, kapatid na nagbagong buhay. Why? Because of the drug war of PRRD. Ano to eh. Halang nabitukan nito. Hindi mo pwedeng ibe-baby yan. Oy, anak. Anak. Magbagong buhay ka na. Hindi mo madadaan sa ganyan yan. Turuan mo ng leksyon. Tinuruan ng leksyon ni PRRD, ngayon nagbagong buhay. 'Di ba? Kasi pinapasama nila, bakit hindi nyo na lang pasukuin at ilagay sa rehabilitation? Yun nga ang nangyari, kiniwento nyo ba? Yan ang problema sa inyo, hindi kayo balanse. Ang pinalalabas nyo lang lagi yung masama. Malaking bagay po yung nagawa ni PRRD. Again, hindi ako magsasawang ulitin. Kaya nga binoto si BP Sara. Tingnan nyo. Yung pagbabagong buhay. Daming sumuko. Nagawa ba ngayon? Sige nga. Ilan ang nabagong buhay ngayong panahon ni BBM? Nagtatawag ang taong bayan ng drug war. Ay ng drug war at saka drug test. Ano sagot ng ibang congressman dyan? Manumpa muna si BP Sara? Pambihira. Dapat nagpapakita kayo ng magandang halimbawa sa taong bayan na kayo'y magpa-drug test. Ituturo nyo pa si BP Sara. Di ba? Kinakanlong nyo kasi yung mga adik. Yan ang problema. Yung iba kasi dyan, hindi naman adik kaya ayaw magpa-drug test eh. Baka may bossing sila na masasaktan pag nagpa-drug test sila. Di ba? May kaibigang adik. Kaya duwag eh. Asan ka ngayon, Anyo? Ba't hindi mo i-explain yan? Hinahanap ka ni SAS. Ngayon, asan na? Ang tahimik mo, hinahanap ka. Kaya alam mo yung pinapakalat nila, half-truth ay kasinungalingan pa rin. Half-truth is still a lie. Kaya sa akin, fake news yung pinapakalat nyo na 6,000. Again, I don't believe that number. Pero kahit sabihin nating totoo yan, that is half-lie, half-truth, and still a lie. Kasi yung konteksto eh.
Ang daming nakinabang sa drug war. Hindi, nagtataka naman ako sa gobyernong na ngayon. Sisirain ninyo ang kabuhayan, ang buhay ng mga kabataan para lang madiin nyo Duterte. Alam mo, ako suggestion ko, kung gusto nyo talaga idiin ang Duterte, idiin nyo na sila sa lahat ng ibang bagay. Wag lang sa drug war, wag lang sa corruption. Kasi alam ng mga Pilipino hindi sila corrupt. And higit sa lahat, nagustuhan ng Pilipino yung drug war. Mali kayo doon. Hanap kayo ng iba. Kung talagang insecure kayo sa Duterte. Wala eh. Mahinang nila lang talaga yung leader ninyo eh. Next topic tayo. Nabati nyo na ba? Happy birthday! Tambalos! Hey! Saya-saya niya, oh. Hoy, batiin nyo naman. Hoy, nanghihingi kayo ng pamasko. Ano to, mga staff mo? Asan na ang pamasko ko? Tambalos. Tambalos. Grabe. After the hearing, nag-celebrate sila. Ano ba sineselebrate ninyo? Dahil sa tingin ninyo, nadiin nyo ang Duterte? O dahil nag-birthday yan? Ha? Si Tamba. Oy, saya-saya nito nila, oh. Ay, indak niyo, magpapasko na. Batiin nyo naman. Doon sa mga manunood, batiin nyo ng happy birthday ito. Si Martin. Speaker man. Oy, naku, may koryo pa. May hinanda yung kanyang staff. Magkano ba? Hindi, magkano ginastos dyan sa birthday na yan? Ay, saya-saya. Oh, ako I wish you Martin a blessed birthday. And sana last mo na 'yan. Hindi. Sorry po. Ba't ka nagso-sorry? Sorry po. Ano 'yun? Tito joke. All this joke. Tito joke. Last mo na 'yan ngayong taon. Tito joke. Sorry po. Tito joke lang ha. Last mo na. Hindi, ayoko mamatay ito si Martin. Alam mo, wag nating i-wish na mamatay ang tao. Hindi ko po siya wini-wish ha. Kahit po kaaway, kailangan ay yan ay nasa kamay ng Diyos. So hindi. Joke lang po yung last mo na yung birthday. Last mo na ngayong taon. Kayo naman minsan lang magtito jokes eh. Magtito joke. Happy birthday! Happy birthday, Tamba. Happy birthday, Tamba. Happy birthday, Tamba. Saan kaya ang celebration? Ano kaya regalo? Maganda rito. Aeroplano? Private jet? Helicopter? Kayo, anong iririgalo nyo? Lagay nyo sa comment section ha. Anong iririgalo nyo dito kay Martin? Okay, wag po kakalimutan. Doon sa mga hindi ko pa po subscribe po tayo. And pinaka-importante, like and share this video po. Napakalaking bagay ng like. So maraming salamat po. Mamaya po, ang Banateros may programa sa nangunguna at nagsasabi ng tunay na balita na SMNI. Monday to Friday, 8 p.m. Philippine time. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, God bless everyone.